What's up guys and welcome back again sa aking YouTube channel. For today's video ay share ko naman sa inyo kung ano yung mga requirements kung paano kumuha or kung paano baguhin yung mga errors natin sa ating PSA or NSO certification. Ako kasi may problem din ako sa aking birth certificate, so kailangan ko po siyang baguhin kasi pag di ko po siya binago, ayun po yung susundin ko at ayun po yung ilalagay sa passport ko. Kaya hindi po ako kumukuha ng passport kasi nga may problema po ako sa aking middle initial. Pero isang letter lang po yun. Yung letter certificate ko ay letter O pero dapat letter A po siya. At ayan, mukha naman talagang letter O. Yung PAMA ko naging POMA. So hindi ko alam kung sino may error doon, typing error ba or yung sa writing error. Di ko alam. Basta hindi ko alam. Ayun pa, nagkaroon pa akong problema dahil sa error na yan. Pero isang letra lang naman yun. Pero bago mabago yun, binigyan po nila ako ng list of requirements. Ayan, list of requirements. Siyempre, kailangan natin yan kasi para ma-process po natin. Yung chinikan po nila, ayun po yung mga kailangan natin. Meron po ditong 8 requirements. Ang unang-una po ay ating, siyempre, yung papabago po natin ang ating PSA or birth certificate. Kung married ka na po, kailangan yung birth certificate po ng marriage nyo, ng PSA mo. Kung death certificate naman po, kailangan meron din po yung mismong may-ari ng certificate na yun. Pero since PSA or NSO nga lang, kailangan mo yun. Ayun yung pinaka number 1 mo. Kung wala ka nun or hindi ka pa nagkakaroon nun, mag-register ka lang po sa PSA online. And then, babayaran po siya through online. And then, pwede nyo po siya i-claim sa SM customer service. And then number 2, kung meron ka pong voters registration record, mas madali yon kasi meron ka ng record sa kanila. Ayun po yung nakalagay dito. So, ayun po yung susundin natin kasi ayun po yung mga kailangan nila. Number 3 is school records, diploma, elementary, form 137. Pipili ka lang po dito kung diploma, ipapasirox mo yung diploma mo, or kung yung form 137 mo nung record mo dun sa school, mas okay yun. Para may malakas yung katibayan na ganun talaga yung pangalan mo since nung nag-aaral ka pa ng elementary to graduate mo ng college or high school man yan. And then, the fourth one is valid ID. Dito sa Pilipinas, guys, wala kang valid ID pero hahanapan ka agad ng valid ID. You always said na wala po akong valid ID pero hahanapan ka pa rin ng valid ID. Naku naman sa Pilipinas. Pero, syempre, sa mga bago yon, ganun talaga yung tinatanong nila. Wala silang valid ID. Pero, kung wala po tayong valid ID, dati po kasi nung wala akong valid ID, ang first valid ID ko ay ang PhilHealth. Pwede po kayo mag-request sa PhilHealth ng ID. Bibigay po kayo ng ID nun, tapos lalagyan nyo lang nyo po ng picture and then papalaminate nyo. Ayun po yung unang-una kong valid ID. Pero since hindi pa nga yun requirement sa iba pa, kasi hindi pa yun mas matibay na katibay na valid ID sa iba pang transaction, so kumuha po ako ng SSS UMID ID. Yung UMID ID ko po walang bayad. Last 2020 ata ako kumuha ng bago mag-pandemic. And then wala po akong binayaran doon. Pero 3 months ko po bago siya makuha dito po sa mismong lugar sa amin, sa barangay namin. Doon po siya pinadala. Pipila lang po kayo sa mismong SSS. Kung saan po kayo malapit na SSS branch, pipila lang po kayo doon para kumuha po or mag-request ng UMID ID. Pero kung meron naman po kayong record or trabaho, previous job, mas okay yon kasi mas mapaprocess agad yung UMID ID nyo. Pero yun sa mga ibang kilala ko, nagre-register po sila through Union Bank. Nag-open account sila and then pwede na rin po doon mag-request ng UMID ID. And fifth requirements ay baptismal certification. Makukuha nyo po yung baptismal certification kung saan po kayo nagpabinyag na simbahan. Doon nyo po yun ire-request. Ang alam ko po ay nasa 100 pesos yun pataas. Di ko lang po alam. Pero pinaka-minimum ay 100 pesos. Number 6, marriage certificate. If kasal ka, kailangan mo to. Pero kung di ka kasal or single ka pa sa iyo buhay, ay hindi nyo na po kailangan yung requirements number 6. Number 7, marriage certification of a parent. Kailangan po ng marriage certification ng parents nyo kung kasal sila. Kahit isa lang doon, mother or father, pwede po yan. Or much better, dalawa po. PSA or NSO na nasa iyo. Yung mga kailangan mo doon. Mas okay kung dala mo yung dalawa.
para hindi na sila pabalik-balik. Kasi sobrang hirap talaga dito sa Pilipinas kumuha ng requirements. Sobrang daming hinihingi and then mas okay naman yung para secure talaga. Pero para sa akin na hindi secure yung mga privacy dito sa Pilipinas kasi maski number ko marami nagte-text na mga scam link. So, ayan. And then number 8 is birth certificate of children or siblings. Ayun, birth certificate po ng mga kapatid nyo, at least one, pero sa akin tatlo po yung, ay dalawa po sila yung hiningi kong birth certificate. Kasi nga, kailangan po yan, titignan po ng PSA or yung munisipyo nyo kung parehas din po kayo ng middle initial. Doon po sila babase. And then nakalagay po dito meron other additional requirements for change of name, correction of birth certificate date. Number 1 is police clearance. Kung meron po kayong police clearance sa inyong barangay, kung may bayad, kumuha na rin po kayo kasi nakalagay kasi dito is other additional requirements. Number 2 is NBI clearance. Kung meron naman po kayong NBI record or meron po kayong NBI clearance dati pa, pwede na yun, kunin nyo na yun. Number 3, affidavit of non-employment. Bakit pa kailangan ng affidavit of non-employment kung wala ka pa talagang experience or di ka pa nagkakatrabaho, di ba? So, para sa akin, di na to kailangan. Number 4, certificate of employment. Kung nagtatrabaho ka po until now, mag-request ka lang po sa HR nyo, sa manager nyo, ng certificate. And then, naka-write doon yung true name mo, full name mo. Middle initial, surname, and name. Number 5, petition must be published for 2 consecutive weeks. Ayan. 2 weeks siya mapaprocess. Number 6, affidavit of the publisher. Hindi ko ako familiar dito, pero ayun yung nakalagay. Affidavit of publisher means siguro at tayo yun. Kailangan natin sumulat kung bakit natin papabago or kung bakit may mali sa ating pangalan. Number 7 is all medical record. Kung meron po kayong medical record sa kahit anong hospital or kahit saan, kailangan po natin yun. And then, processing time, 3 to 4 months nakalagay. 2 copies for every documents to submitted, photocopy only. 2 long folder. Ayan. And then, ang payment naman po niya or bayad naman po niya ay 3,000 pesos for change of first name. Sa buong pangalan ay 3,000 pesos na yon. And then, 1,000 pesos for correction or clerical error, additional fee for migrant petition. So, pag may error lang, kunyari yung mail nyo, dapat email yun. So, 1,000 pesos lang. So, additional 1,000 pesos service charge for first name, correction of birth certificate. Additional 1,000 na naman. So, sobrang dami mo palang babayaran. 3,000 for change of first name. So, kung buong pangalan ay 3,000. 1,000 pag may clerical error lang, 1,000. Pero 1,000 din charge ng change of first name. So, kung 1,000 first name, so, para saan pa yung 3,000? Ang gulo, di ba? So, meron pa dito 500 pesos service charge for correction of clerical error. Siguro para sa akin kung isang letra lang yon, magbabayad lang tayo ng 500 to 1,000 pesos para sa change of letter ng isang letra. Yun, isang letra lang. So, ayun yung mga kailangan. Birth certificate mo, NSO mo, yun. Voters registration record kung meron ka po nun. School record diploma or Form 137, valid ID at least one, baptismal certification, marriage certification kung kasal ka na, marriage certification of parents, birth certificate ng mga kapatid mo, additional requirements, police clearance, NBI clearance, affidavit of non-employment, certificate of employment, petition must be published for 2 weeks, consecutive weeks, kailangan matapos mo agad yun, and then affidavit of the publisher. Kailangan po tayong gumawa ng affidavit and old medical record sa kahit anong hospital basta nagkaroon ka ng record or basta nung bata ka pa, basta lahat naman tayo may medical record, di ba? So, ayun lang. Sana nakatulong sa inyo ng list of requirements para sa pagpapalit ng inyong PSA and see you next week.